But that's actually where it all started, ano? When you first met. Kasi I covered the 1992 campaign. 92. Hindi pa The earlier. the campaign for the campaign for the 1992 elections. Okay. Since amin kasi whoever, parang natural lang kasi whoever covered the campaign, kung sino nanalo, you become the Malacanang reporter. Ikaw ang i-assign dun sa palasyo. So nung nanalo sa FBR, I was transferred to Malacanang. Pero before that, you were covering him sa DND. No. Hindi. In fact, I was the only one, it was the only non-defense reporter in the campaign. In the campaign. Kasi there was Pe Zamora, there was Maricar Bautista, di ba, Aris Ilagan, Manny Mugato, di ba? Kasi bakit ba ako napunta kay FBR na campaign? Yeah, I was pulled out. I was pulled out from the Foreign Affairs nasa DFA ka. to cover the campaign. Because FBR kasi nag-break out sa LDP. Sila ni so yung Mitra. So yung na-assign sa Mitra. So parang bagong party, walang di ba? So inalis ako sa sa Foreign Affairs to cover the campaign. Ganun. Kasi I covered the Cory campaign, yung snap elections. So after Cory na si FBR, di ba? So parang gusto nila ako pa-coverin ulit ako ng elections ulit. So campaign pa lang nandun ka. Kasado ka na nagko-cover. In fact, we have a few interviewees who shared their own their own vignettes from the campaign. Pero teka, so tell me what he was like, what FDR was like. Masaya bang kasama ito? I mean, what was his character? Mahirap siyang kasama kasi he's so hardworking. You have to wake up early. Di ba? So, ako, I feel lucky that I covered his presidency. Kasi parang it's worth as a reporter, it's worth your time and efforts. Kasi hindi lang naman si FBR ang kinuberang ko na presidente. And kaya masasabi ko talaga na kay FBR talaga, yung hindi nasasayang yung oras mo at efforts mo as a reporter. Pero talagang mahirap siyang i-cover. Anong oras nagsisimula? Di ba, kasi lalo pa pagka sa provinces, di ba? She has to be, usually kasi 7 o'clock, nag-start na yung program niya sa probinsya. So, ibig sabihin nun, pag reporter ka, yung eroplano umaalis ng alas 4. Di ba? Para at least mga before 6, kasi 1 hour before, dapat nakapwesto na yung mga reporter, di ba? So, at that time, meron pang Air Force plane at that time for reporters. Saan ka ba nakasakay, Ellen? Doon sa Fokker o doon sa C-130? Nakasakay ako both sa Fokker at saka C-130. Marami tayong experience doon, no? Yung pagdating natin na naalala ko kasi yung isa, 4 o'clock. Di ba usually pagdating mo doon 4 o'clock, antok ka. Sa base operations. Kasi di ba, kasi ibig sabihin nun, nangising ka ng alas 3, di ba? Kaya pagdating mo doon 4 o'clock, paalis na, antok ka pa. Pagdating mo doon sa aeroplano, tulog ka na kaagad. So, may sabi ng aeroplano, we have altitude problem. Kasi akala ko nasa taas na tayo, di ba? Altitude, akala ko naman attitude problem. Sabi ko, pag attitude problem, marami dito sa Malacanang Press School, marami tayo dyan. May attitude problem. Kaya pala, may diferensya nga pala yung eroplano. May problema yata, yung it cannot tell the altitude, parang ganon. Hindi mabasa yung gauge. Yata. Kaya yung lumipat kami ng eroplano. You had to change. Oo, buti may spare. May spare. Meron ding time na pagdating dun sa yung isang gulong
parang ano, pero believe naman ako sa lahat. Believe naman ako sa Air Force mga pilots, no? Yun nga, despite yung ganyan, ang All the gagaling nila. challenges, Tsaka palagi yung landing mo. Magaling yung Pilipino na pilot sa ganun eh. Smooth landing, yan. Tapos, despite the condition of the plane. Pero ano talaga, si FBR, ang aga-aga kahit sa yung ordinary day. Coverage. Usually kasi nag-start siya ng mga 7 o'clock, 7:30, may mga ano na siya eh, may activities. Oo. Tapos, yan. Tapos nakita ko nga, di ba, mahilig siya magbasa. I understand, di ba, na maaga pa lang nagtatrabaho na siya yung mga dyaryo. 4:30. Oo. Kaya, may mga, may reactions na kasi sa mga cabinet members to address yung mga issues na lumabas sa mga dyaryo, di ba? So, ko lang, at tapos, talagang trabaho ka kasi, unlike kasi ng mga presidents na afterwards na naka-confine na lang ang mga reporters sa press room, di ba? Doon yun pa yung isa ko kay FBR ang isa, no. Ang gusto ko sa kanya kasi he respects media. Oh, okay. Yeah. Oo, yun. Isa, he knows the importance of media in governance. Okay. Kasi right after the elections, the first thing that before pa siya president-elect pa lang siya, because he knows that he's not a majority president. Plurality, ano? So he had to, he knew that he has to do some work to get the support of the Filipino public. So what he did, and he knows that he can do it through media. So what he did is, president-elect pa lang siya, he visited newsrooms. Inisa-isa niya yun. Oo. So bumisita siya sa Malaya? Oo, sa Malaya. Tapos, hindi na kami nag-worry. Kasi siyempre kami nag-worry kami na, ano natin. May dala-dala siyang pansit. May ano? May bawang siyang pansit. So, nag-picnic kayo sa... Kaya ibig sabihin nun, alam niya yung importance ng media. It's not to bribe you or to but he knows the importance of that they should be covered accurately, di ba? Yung role ng media. And that he took time out. I mean, president-elect na eh. Generally. Oo, mayabang ka, di ba? Taas, di ba? So, yun ako, alam niya yung the role of media in governance. So, tapos dun sa, nung nag-cover na tayo, di ba, sa, ngayon, hindi tayo nako-confine sa press room. Di ba? Naalala ko pa. Kaya ang hirap-hirap kasi, di ba? Ang aga-aga pa sa cabinet meetings, LEDAC, yung legislative executive nandun tayo lahat nakaabang, di ba? So, nakaabang ka doon. Matatanong mo what happened, di ba? Yung mga ganun. Kaya alam ko kung sino yung mga nalaala ko kanun pag LEDAC, ang inaabangan talaga namin noon at that time, si Senator Gloria Arroyo. Kasi ang magaling pala yun nagtitake notes siya during the, kaya parang nagbi-briefing siya on the dock, di ba, yung ganun. So, but the point is, matrabaho lang kasi tayo na reporter, hindi ka pwedeng mag-abang sa newsroom lang. Kailangan talaga mag-abang ka doon dahil kailangan ka mag-ambush. Otherwise, diba? Iiwanan ka sa... But makita mo yung proximity, di ba? Every cabinet meeting, si FBR hindi takot sa media. Okay. Hindi siya takot sa media. Yun ang, he respects me, hindi siya takot sa media. Kaya, and he engaged, He engaged media. Even if it was critical. Oo, ako may Tell me, I know you knew how to you knew how to dish out a question. Even if it was tough, Tapos meron siyang weekly press con, 'di ba? So hindi siya takot sa... You did not see with others, Oo. So hindi siya takot, alam ko hindi siya takot sa media. I think that's also a reflection of his confidence as president, as administrator. Alam niya kaya niya sa harapin lahat na issue. In what he was doing. Oo. Kasi kaya lang naman yung ibang presidente hindi takot sa press con dahil hindi niya alam how to deal with reporters, di ba? Siya alam niya. So hindi siya takot mag-deal ng issues. Plus alam niya this is the best way to
to reach the people and explain to the people, di ba? And Ellen also, siya yung humaharap. I mean, these days, generally you have a cabinet secretary or a spokesperson doing it, But in FBR's case, he was the primary, diba? He was the primary spokesperson for himself. And everyone else just really echoed the message that he gave out, no? Oo, kasi talagang as president talaga siya ang nasa top lahat. Gano'n naman talaga dapat, di ba? Ikaw nagbibigay ng direction, which was during his presidency, gano'n. So, You've seen that in others. yung coverage sa kanya, mahirap in the sense na marami kang trabaho, but at the same time, di ba may kabuluhan yung oras mo. Kasi hindi ka lang naghihintay ng press release. Diba? Tapos, ang appreciate ko sa kanya, alam ko na hindi siya takot sa media is, during mga state visits, he allowed reporters to ride with him in the plane. Di ba? Malaking bagay yan kasi kung hindi ka nakasakay sa presidential plane, mahirap mo siya habulin. Di ba? Kasi may sarili siyang plane kasi from one city to another. Pag magko-commercial flight ka, hindi mo mahahabol. Di ba? Kaya, di ba tayo sa Malacanang Press Corps, we wrote a letter to, ako nun, si General Taniega. Kasi General Taniega nun. Senior military. Oo, siya nun, kung pwedeng ang payagan. And we promised to behave. Na huwag tayo we promised to behave during the flight na... We promised to try to behave. Naman kasi, di ba, usually kasi yung mga cabinet members, kasama tayo ng businessmen, di ba? O po nagbabayad tayo, no? Di ba? Yun pa isa. Si FBR nga, yung respeto niya sa media, yung independence ng media, he didn't try to buy media. Di ba? Ako, yan, importante yan kasi pagka binabribe ka kasi, insulto yan di ba? He didn't dare. I mean, he didn't do that. And so, the expectation is favors given, favors received. Oo. Di ba? Oo. So, kahit na kasama tayo sa aeroplano, di ba? Nagbabayad tayo. Di ko alam pa paano nila pinoprorate yan di ba? Siguro mas mahal yung sa businessmen. Mas mura. Siguro mas discounted yung sa mga reporter, di ba? Kasi kasama natin yung mga businessmen, di ba? Tsaka cabinet members. Nearly the entire delegation was nasa isang plane, di ba? Oo. Kaya, okay, later on naman kasi yung, pero di ba, yun nga siguro yung behave, hindi natin, ang pagkaalam ko nun, wag na, kahit nasa isang aeroplano ka, wag mong puntahan yung cabinet member doon while on flight dahil siguro may ginagawa, di ba? So, behave naman tayo. Kaya lang minsan sila, naalala ko nga, sila pa pupunta doon sa atin sa likod. Actually, I was going to ask you that. The truth is, I mean, they would actually come over and engage. Sa atin. Kasi later, even si FBR, di ba kinukuha pa tayo ng picture na tutulog? Natutulog tayo doon. Yung iba, Unforgiving. Di ba? Parang ganun. So, kaya di ba maganda, yung hindi siya takot sa media. Ngayon, I don't think nangyayari yan ngayon, di ba? Unthinkable yan. It's pretty large cordon sanitaire. So, tell me how many, di ba? Pwede ka bang mag-compare ng before and after? Nung sa ibang pangulong na cover mo. Kasi compare after, the number of stories that you produced every day. Yun nga, kasi di ba yung, ako kasi primero talagang, Diyos ko, sabi ko, yung first few, kasi nag-isa lang ako primero na reporter ng Malaya sa Malacanang. Ang hirap pala kasi, there are about mga 5 stories. Na main. Na official yan, kasi mayroon siyang press. Kaya lang siyempre nag-ambush ka pa. You want to also to have your mag-enterprise reporting ka pa. It's either wala ka ng oras mag-enterprise reporting or kasi 5 minimum yan, di ba? Minsan na maabot ng 8. Di ba yung tatlo doon, umaga pa lang, nandun na. Kaya lang, siyempre, ikaw naman, gusto mo naman hindi lang press release ang gagawin mo, di ba? So, magtatanong. Magtatanong ka pa, na mga ganun. Just doing yung 8 na yan. Kasi your stories have to be in by 5, before 5. Tama. Sa amin, sa Dario, sa TV yata mas maaga. May advisory pa.
May advisory Before pa. the full Tapos, story comes in. wala pa noon cellphone, wala pang internet, no? Nalaala ko noon kasi nasa second floor yung ating Press office. press room. Ang telepono nasa baba, di ba? Every time magpa-follow up ng office yung nasaan ang istorya, tatawagin ako sa taas, bababa ako, nagagalit na ako, alam nyo. Alam niyo ba yung sitwasyon dito? Ano dito? Bababa pa ako para sumagot ng telepono. Magpapalo up lang pala kayo ng storya. Di ba? Parang ganoon. Kasi wala pa din. Wala tayong internet Correct, noon. correct. Wala pa tayong cellphone noon, Wala di ba? wala Oo. pa. Beeper. Beeper pa lang noon. Pager. Easy Pager, call, saka beeper packet pa lang, bell. pager pa lang noon, di ba? Yung we have to do, you have to deal with that. Oo. At fax lang ang katapat. Yung Fax lang. fax lang, oo. Di ba? Oo, to At send least you. at least may fax na tayo, no. May fax na tayo noon. So, So the coping mechanism was so you had to work in tandem. kaya later on, binigyan na ako ng kasama. So, lahat naman na dyaryo. Actually, dalawa. everyone did. Lahat kailangan, dalawa, hindi talaga. Tapos, ang isa pa, yung naalala ko noon kasi sa New York tayo, di ba, yan yun, sa New York tayo, before going to APEC. Sa APEC, sa shuttle. Yun ang first APEC. 93, Blake Island. Oh, correct. sa Blake. Pero nasa New York muna tayo. Sabi nung si FBR magda-jog. Sinong gustong sumama, ganon. Pwede siyang ambusin bukas, ganon. Diyos ko, ano bang isa yung temperature at that time sa New York kasi ano yun ano ba yun? Parang December. October. Oo, parang basta autumn na yun. Autumn na, oo. So, autumn na yun, pero para sa akin, malamig yun, di ba? Hindi naman, yung katawan naman natin, hindi naman sanay sa, pero para malamig para sa akin. Tapos, 5 o'clock or 4 o'clock ata in the morning kasi pagkatapos noon may breakfast pa ata siya with the Israeli Prime Minister, ganon. So, nung sinabi niya yun, hindi ko talaga, gustuhin ko man kasi we had to deal with jet lag. Yeah. Tapos yung pinagtatrabaho pa tayo, iba yung deadline natin sa Maynila. The time differential. Time difference. Oo. Natutulog sila doon sa States, tayo magtatrabaho kasi yun ang bukas yun ang deadline natin doon sa Maynila, di ba? Talagang you have to be kaya kaya nung kahit na sinabi na hindi ko na talaga kaya, tapos kaya lang kwento kasi later on sabi ni si Jojo, "Hoy, wala kayo doon. Merong isa na nakapag-cover." Jojo Terencio. Naskupan kayo. Sabi Hala. ni tapos siyempre naskupan ka. Talaga. Pero mabuti lang na-tape niya yung na-tape naman nung in-house yung interview. Ang tanong kasi si FBR matyaga yung he suffers fools. Sometimes he suffers fools gladly. sabi nung nag-ambush, "Sir, mamaya magbe-breakfast kayo nung Israeli Prime Minister. Pag-usapan niyo ba yung common stand niyo sa APEC?" Sabi ni FBR, hindi member ng APEC yung Israel. Kasi ang APEC is Asia Pacific. Junior ito, Pinado. Okay. Kailan, di ba matyaga si FBR? And he didn't, I guess it was also, tama ka, respect, medyo some other official would have thrown down that question and the journalist, but pero ganyan yung, tapos naalala ko rin kahit nung nasa London tayo ba yun, nakausap namin yung mga security, yung British ang doon, kinukompare nila si FBR kasi previous ata dumating si FBR, yung South Korean president ang dumating. Sabi kanila talagang sila, masirap sila kay FBR kasi ang daming activities.
even the British Secret Service. Oo, kasi before that yata, yun nga yung South Korean, kaya tinanong namin. Ganun. You're in the topic of the foreign trips, Ellen. Another main part of the menu of the itinerary was must yung PhilCom. Naalala mo yung Filipino community yes, gatherings. oo. It was a must, There has got to be a meeting always with the Filipino community, not just in the country but in each city. You remember that? Lahat-lahat naman. Ngayon ginagaya na ng lahat na presidente yung meeting with the Filipino community, di ba? Kaya FBR, I think si FBR talaga parang institutionalized na yun na every foreign city that he goes to, kailangan he has to meet with the Filipino community. And if you remember, it was a report card. Diba? Yes, he would tell them, this is where we are, this is what we're doing. May no? Yung regular points niya eh. Tapos sa foreign visits din, ang naano ko rin, si FBR talaga kasi, I don't know if it was his experience as with the military and kasi he came from the bureaucracy, military. So very clear yung nandun na yung capability niya as an administrator, di ba? Tapos or maybe ano talaga yung kanyang yung ano niya sa bayan, yung may clear yan, may ano siya yung pala, may vision kasi si FBR. Yeah. So klaro sa kanya yung yung priorities sa governance niya. So and kaya and lumalabas yun sa foreign relations. Kasi unlike other presidents na walang klaro, di ba, kung saan direction siya, klaro yung direction niya and yun talaga yung national interest. So ganun naman talaga dapat na yung foreign relations with other countries, you make peace with everybody, you have good relations with everybody, pero nandun yung ang talagang priority, ang talagang primary and is national interest ng Pilipino. So makikita mo yan sa lahat niyang moves ng foreign relations. At saka maganda kasi siya ang nagsiset ang foreign affairs ang nag-i-implement, yes, diba? Yes, Kaya even his choice of foreign secretaries, makikita mo yan. Bobby Romulo, Siason. Yeah. Tapos ang ano ko na-update ko doon, yung nung pumunta siyang sa Iran, I think Tehran, of course kasi after Marcos, si Cory, tapos yan. Kasi at that time, Iran is yung Islamic State, Islamic Republic. Kasi nung time kasi ni Marcos, siya pa noon, di ba? Pumunta pa sina Imelda, sina ganun. So, and tapos anti-US yun, dahil pa nangyari yung the hostage crisis in the embassy. Tsaka may embargo. May embargo bang tawag doon? Yes. Yung on Iranian oil. US and Western countries sa Iran, di ba? And yet he went to Iran. And alam ko mukha yatang yung the US frowned on his decision to go to Iran, but he did. Because at that time we were negotiating with the MNLF, di ba, yung sa ARM. So we needed the support of yung OIC. Iran was a member of the OIC para ma-facilitate yung agreement with the MNLF. So, di ba yun ang ano niya, yung klaro sa kanya na just because unpopular ang Iran sa US, ano na siya, di ba? So, nalala ko, maganda, di ba? Magandang Iran, tapos Turkey. Nagano pa tayo sa Turkey. So, yung Turkey and then Middle East. Mga ganong moves. At saka even yung China niya, di ba? Yung China visit niya, di ba nandun yung inano niya yung mga Taipans? Yung emerging Taipans, dragons. Emerging dragons. So, para there's something there's something hindi lang yung the usual na
dito, na signing of agreements and all that, di ba? Meron siyang palaging may bagong feature yung kanyang He foreign fancied business. himself as the country's #1 salesman. Dapat naman, oo, yun nga, Diba? talaga. Tsaka talagang hindi din talagang hard sell talaga yung ginagawa niya, di ba? And yeah, I remember actually, Ellen, if you also recall, so yun, staple yung PhilCom, syempre staple yung bilateral with the host country, pero staple din yung business meeting. Business community. Diba? At saka ang ganda kasi, di ba, nagdadala siya ng business Sarili nating business leaders. Tapos siya mismo nag-encourage sa mga, yung di ba minamats kasi yon. Yeah. Kaya yung ala ko yung mga mga businessmen na kasama natin, di ba? So alam ni FBR kasi yung what business they are in. So siya mismo minsan nag-ano siya na mismo nagdi-direct match yung sa mga businessmen doon. Kaya inaano niya ini-encourage niya yung naalala ko nun yung sa fashion, yung si Alim. Oo, yung sa silk cocoon. Oh, okay. So, kasi they're not only into fashion designing nag-ano sila ng mga fabrics, Yes, di ba? fabrics. Ganon. And he would always follow up with her na, sino na yung naano mo? Kanino ka na? You are not here just to join the junket. This is not a junket. Parang ganon, di ba? Kasi imagine, I'll be with the presidential party. I'm very sure businessmen will pay for that to be in the presidential delegation, di ba? Pero siya, pina-follow up niya. Hindi lang, it's not a junket. Kailangan magtrabaho ka. Yeah, Pina-follow up niya na, who have you talked with? Parang ganun. So sabi ng mahihiya ka naman, kung wala ka lang paano ka lang doon. Paporma ka lang doon sa business meetings. And if I remember also, the businessmen eventually had to do some adaptive tactics din. Kasi nga, ang likot ng schedule and I mean, you're right, it was no junket. It was a business trip insofar as the business leaders were concerned, Dahil hinahanapan sila ng FBR ng results. Pag kasama mo sa eroplano, di ba? Pag nasa flight na, pag pumunta na siya, tatanungin ka niya, siyempre nahiya ka naman kung wala kang isasagot kung sino na yung mga nakausap mo. Diba? So, talagang he really encouraged people to work. Yung work ethics niya, di ba? Yeah. Admirable. You said that he starts early in the morning, 4:30, 5 o'clock, because the first meetings happen at about 6:30, 7? Oh. Anong oras nagtatapos? Siguro may mga events sa gabi, diba? Sa events sa gabi. So, tayo naman kasi by 5 o'clock na tayo May shifting na. Ginagawa na natin yung story natin, di ba? So, kasi minsan may mga pauwi na tayo, di ba? Pauwi na tayo, may nakita tayong may mga pumapasok. May convoy. Oo, may mga pumapasok na sakit. Siyempre ano kayang meeting to? Bakit magano? Minsan nakakakuha ka ng may nare-recognize kang tao dun sa mga pumapasok na kailangan, di ba, tapos na tayo ng storya na natin, no? Naka-ano na tayo, ano ba tawag natin? Relax mode na. Tayo, di ba? May meeting pa, ibig sabihin nun, abangan ko na naman kasi baka may storya ito. Baka may mangyari. Parang ganun. Workhorse talaga, Workhorse talaga. Pero yun nga, pero sa akin, looking back, di ba, it's worth it kasi, yung ibang presidente after that, titingnan ko, parang, sayang ba yung oras mo? Sayang yung oras mo, lalo pa pag tanungin mo. Hindi naman alam, hindi alam kung, hindi alam kung ano yung, di ba kung ano yung, sino ba yun? Hindi. Presidente sinabi nung, may story noon na, may mga inchik na sa may mga Chinese balagi naman yung South China Sea, marami naman, kasi yun, di ba? Alam mo, mahirap yun para sa reporter kasi nahihain mo yung presidente. Yes. But at the same time, kailangan mo rin i-convey sa tao yung tamang
pag sabi mong order a blockade, alam mo ba kung ilan ang barko mo? Alam mo ba kung gaano kalawak ang South China Sea? Di ba yung ganon? But at the same, yung mga yan, ganon, yung mga ganyang tanong, hindi mo yan makukuha kay FBR kasi alam niya. Di ba? Pero if you have a president na magsasabi sa'yo ng ganyan, paano mo, hindi mo alam, ikukorek ko ba siya? Or sasabihin ko, ito, ano ko to, write ko, i-report ko as is, na nabumukha nga siyang tanga. Kasi di ba, parang ganon. So, siguro, may istorya ka kasi nagmumukhang tanga yung presidente. Pero anong klaseng istorya yun? Di ba? That's not good at all. No? Oh. Diba? But now that you've raised that, that particular topic about the South China Sea, foreign relations pa rin, Ellen, iba yung approach ni FBR doon, engage China. Talaga, alam mo, ang isa sa Mischief Reef happened during the time of FBR, o 1995, di ba? Talagang yun, I can imagine nun, di ba, nung unang dumating yung report, doon na madarating Secretary de Villa, di ba, sila yung kasi nun talagang, so makita mo yung the way they handled it, compare mo sa the way President Aquino handled the Scarborough Shoal na issue. Ano yun? So, di ba, meron tayong pictures, nag-protest tayo sa China, di ba, na, we went to ASEAN. There you are. Di ba? Yeah. We went to ASEAN, hiningi natin yung ng ASEAN, ASEAN issued a statement. And because of course, yung China naman kasi, because of that, nagkaroon later on, yun ang nag-start nung talks for the declaration of the Code of Conduct in the South China Sea. Okay. Na finally, 2002 na nasignan, pero nag-start yun nung yung Mischief Reef nun. So, yung diplomacy niyan, walang boycott, o products, hindi nasira yung trade, yung relations natin. Walang blockade. Di ba? So, kasi, yeah, so calculated, measured. Maayos. Tapos, Then he's being a soldier, I guess. Yes, I think yung military na background has contributed in a positive way. Iba naman kasi yung the way ngayon the present government tries to use the word military na pero yung organization sa military, naalala ko kasi sa APEC, di ba we hosted the first APEC summit, 1996 ba yun? No, Manila, and Subic. he topped General Abadia, di ba? So, kasi kami noon, nag-participate kami sa APEC, dun sa editorial side ng APEC, di ba? So, doon ko naman nakita yung advantage pala of having a military guy, yung organization. Yung mindset. Yung, nandun ka agad yung organizational capability, gano'n. Logistics, time and motion, di ba? So, sa lahat ng mga, kahit gano'n ang nangyari sa China, hindi tayo nagkaroon hindi naging toxic ang relationship. At saka, of course, yung hindi na natin mahirap nga ipaalis doon, no? Pero, nakuha naman natin ayungin. Yeah. Di ba? Yes. Ibig sabihin kuha is, naisampa natin yung barko doon sa ayungin. Right, di ba? Right. Yung, And he got China to sit on the table. Hanggang ngayon, yan ang kinainis sa China na nandun yung barko sa ayungin, di ba? Oo. Kaya rin doon. Oo. So, yun di ba, alam ko, there were other plans na hindi lang kasi natuloy, di ba, yung ganun. Pero, it was not for, alam natin yung, yung direct, alam natin how, yung mas maano yung ating, how we were dealing with the South China Sea issue noon. You mentioned APEC, and let me get to that. People say it was our coming out party. Yes. From sick man of Asia to
Tiger Cub. Your own, your own insights. Oh, kasi pa yung APEC naman kasi at that time din, di ba? Kasama kasi yung si FBR nag-start talaga yung early ng APEC, di ba? Ang first talaga summit was yung sa 93, Blake Island. Sa Blake Island. So after that Indonesia, Bogor, yeah. Indonesia, yan. Osaka. Tapos palit kasi yung Asian at Across, saka hindi ko alam kung sino yung Australia ba, whatever. I do not know kung sino yung next. Basta tayo na yung 95, Osaka. 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 Sige. Oo, kasi doon nga nag-observe, di ba, we were observing how they were, kaya pagdating sa atin, kaya yung mga villas sa, so coming out na, in the sense that we were able to host, yung ganun kadaming, kadung heads of government. Tapos, yung na-accomplish din natin sa APEC, yung liberalization of the to facilitate movement of goods and people. Yes. Diba? Yun naman ang natin dun. Pati yung sa ASEAN. Diba? Ganun. So, tapos yun nga sa liberalization, ang isa rin talaga na I admire FBR, liberalization in the telecommunications. Naala ko noon, diba yung before FBR, yung PLDT. Diyos ko, nasa ano tayo noon, nasa ano ako noon, nagko-cover dun sa PACC pa noon yung yung Foreign Affairs. Magda-dial ka muna ng 9 bago ka makakuha ng line sa outside, di ba? Yung oras na i-spend mo bago ka makakuha, di ba? Tsaka noon yung ang hirap-hirap mag-apply. For a line, to get a line. Yung before, nung na-liberalize na niya yung, di ba, yung PLDT. Wow, talagang, ngayon, madali ka na lang mag-apply, no? Yung ng PLDT. At saka, PAL, Airlines. Yeah, di ba? transportation. Liberalization of the airline industry. Di dati rin, ang hirap-hirap kumuha ng, ng flights. Pag nag-cover kami ng campaign, ang hirap-hirap kumuha ng flights. Pero ngayon, with the liberalization of the airline industry, tapos nagkaroon, bumaba yung, di ba? Because rates, of the competition. Also, di ba, yun ang isa. So, panalo yung customer. Oo. No? Yun ang, thanks to FBR, yung mga yun, nagkaroon siya ng, nagkaroon. Saka na yan once na ma-liberalize mo na, di ba? Tuloy-tuloy na yung growth. Mga bangko rin, di ba? You remember? Ay, oo, yung mga bangko We had new pala. banks that came in. And then, some bitter pills, Ellen. Kung naalala mo yung WTO GATT, we had to open up our trading mechanisms to international yung trade. agriculture natin, di ba? Tapos yung VAT. Yung VAT ba kay FBR? Yung unang VAT. Okay. Tapos ang isa lang na ko nalaga, yung kontemplasyon. Oh, that. Oo. Okay. Alam mo, I feel sad na I think doon ko na na yung minsan yung over ng Philippine media. Di ba? Kasi di ba ang lumalabas kasi doon na nagkaroon ng kontemplasyon, was that pinabayaan ng gobyerno natin, di ba, sa FBR. I do not know lang because we were covering alam kong kasi si Romulo, di ba, at saka Bobby Romulo. And Nieves Confessor. So they had, FBR had to... Eventually, he had to let go of them. Sacrifice them na ang gagaling ng dalawang yun, di ba? Ako, ang masama loob ko doon na sinakripisyo sila, di ba? Kasi alam kong hindi talaga tayo nagbabaya. Yun nga, ang media doon yung doon ko nakita yung masamang yung sensationalism, yung hindi natin maganda kasi pakinggan na yung natin pinabayaan, ganun. Pero hindi pinabayaan, tsaka alam mo you have to remember tapos natin doon yung natin yung relation natin with Singapore, nagkaroon ng strain. 'Pero ang naman kasi doon, tinan mo sa iba, because of that,
we turned the adversity into an opportunity by we negotiated a more what you call that, more pro migrant worker situation agreement with Singapore. With Singapore. Diba? Kasi talaga naman kasi may problema din talaga yung bilateral yung Singapore talaga with treatment with migrant workers. With migrant workers na matagal na rin naman talaga ng labor yun pinupush. Kaya lang, siyempre may ang iba kasi din ang kultura nila di ba? Yes. But with the Contemplacion incident, parang nagkaroon tayo ng parang naging defensive yung Singapore. Di ba? So parang nakuha natin na nagkaroon ng more liberal treatment with our more humane treatment with our workers. So ginamit natin 'yon, di ba? Pero ang ano ko from talaga, negative to positive. Oo, ginamit. Pero ako feeling ko talaga unfair yung media kasi talaga namang talaga namang may nangyaring crime. At saka may batas ang Singapore na pagka-murder, talaga namang may death penalty sila, di ba? Ngayon pinabayaan mo ba? Alam ko hindi pinabayaan. Talagang kaya lang, wala Na the controversy took a life of its own. Oo, alam ko, naging irresponsible yung media doon. The other positive, I guess, is that well, yung na nabanggit mo yung bilateral relations, particularly dun sa labor front. But if you remember, Cablas and Manong Boy Herrera eventually sponsored the Migrant Workers Act. Ay, oo. Tsaka rin yun naging opportunity, again, yes, from negative to positive. At saka yung hanggang pati sa UN, alam ko si Senator Shahani was really also in the forefront in talaga yung sa UN, yung migrants. For migrants. Kasi ang hirap kasi yung migrants yung sa UN, dadalhin mo kasi yung doon kasi yung mga ilan lang ba tayo ang sending countries, di ba? Siyempre yung mga receiving countries, magre-resist yan, di ba? So di fact lang na napasado sa UN yung Migrants Act. At saka, nung last na APEC ba or ASEAN, yung last, finally yung Migrants Act na naipasa. Balik tayo sa Palasyo. Coverage ng Palasyo. Tell me about LEDAC. How important was LEDAC as a tool for governance? Ay, kasi di ba, tayo naman, ang ating yung ating gobyerno is we have 3 branches of government, executive, judiciary, at saka legislative. So, of course, ang mo kasi doon, dapat yung president, importante na friendly yung legislative sa'yo. Para yung passage mo na, yung vision mo, yung programs mo, madali mo sa yung batas. You hope. It's not all, but then it's not always naman na rosy. Hawak mo yun, di ba? Kaya nangyayari kasi doon, sa atin, nag-turn coat na lang lahat. Pero importante rin kasi yung quality ng mga bills. So, every week ba yon? Every week ba yung LEDAC? Oo, every week. So, close ang discussions, di ba? Ng legislative at saka executive. So, alam mo, it's very important na hindi ko alam kung, ang kasi ng iba ngayon, di ba, is bilhin mo na lang yung mga yung mga congressman, legislators. Di ba yung legislators? Hindi sa gano'n ang attitude. Kay FBR talaga, tsaka consensus, consensus builder siya. Yeah, and hindi walang etsa puwera kung naalala mo kasi pati yung opposition must hindi hindi open to for you to decline or open, you have to be here because diba? Open siya sa yun ang na-notice ko dun kay FBR, walang personalan, di ba? Yeah. Which is I guess the reason why record number of bills were passed
during his... Alam ko na talaga yung, at least yung, hindi lang makasiyan sa number, di ba? Yung quality ng bills, yung, you can imagine yung doon sa liberalization, I can imagine the resistance, di ba? So, finance, banks, transport, telecommunications, di ba? And then tama, no? Shipping. Oo. Air, ano. Oo. Oo. Yung ano nga, yung, di ba yung roll-on, roll-off, na finally naman nangyari yun kay GMA, di ba? Pero kay ano pa yan eh? Started. Start pa yun kay FBR. Oo. Tama. Shipping. Yung sa shipping Oo, yun, yung ano? shipping, yung roll-on, roll-off. Oo. Oh my gosh, talaga. It was... siguro heyday rin, ano? Kasi there was so much content and At material. saka, remember yung time na yun na, ano nga ba yung ano ni FBR, yung there were some people who were abroad, so proud that they wanted to come back and help the government, di ba? May ganung feeling nun eh. Feel good. Na instead, kasi ang nangyari ka sa atin is, we protest with our feet in the sense na we leave the country. Pag ayaw mo na, pag ayaw mo, alis na lang ako. You migrate. Diba? Ganon. Oo. Pero, there was a time in FBR na people were coming back. Diba? Na, May ano, no? May hope kasi. Oo. No? Oo. Okay. You still meet, ano? Madalas ba kayong magkita sa after? mga, At saka, mahalata mo naman talagang the respect that the international community gives to FBR, di ba? Hanggang ngayon ba? Oo naman, oo. Well, you do a lot of interaction with the foreign. Tsaka, Where is he now as elder statesman? Ano ba dapat nga elder, sayang nga kasi yung mga succeeding presidents, I don't know why they did not avail of the wisdom of FBR. I don't know kung baka naman siguro nag-avail sila, hindi ko lang alam, di ba? Pero kaya even in forums, ganon, like the other day there was a forum on maritime disputes, di ba, in South China Sea. And one of the speakers talagang attributed din talaga ng the best, yung pinakamagaling talaga na yung the way it was handled the South China Sea issues, yung time ni FBR. Kasi nandyan yan eh. Nandyan yung issue na yan. It's how you manage it, di ba? And then, tama, no? National interest above everything. So tell me, what's it like when you meet each other? Ano na natutuwa nga ako. I was trying to eavesdrop, ba? Sige, ano na pag-uusapan niyo? Ano lang siya, because marami siyang recollection din noong kasi marami kasing hindi rin natin kasi alam yung mga Go ahead. Okay. Meron din kasing mga hindi ko na sa kanya kasi maraming mga kasi behind the scenes na like I think there was a time when yung Taiwan president ata dumating bumisita dito. Sa Subic. Hindi po. Sa Subic, remember mo yun? Hindi natin alam kung inaano natin, di ba? Pero, yun, minute niya doon discreetly, di ba? Walang Tapos, wala. He doesn't want to talk about it. Di ba? Kaya tama yun eh. There are times kasi na pag you're president, gawin mo lang, wag mo nang, di ba? Wag ka na magdaldal sa public, di ba? Yung ganun. So there's a time when you're very open and there's a time when you're... Yan naman ang alam dyan magaling si FBR yung kaya yung sa media, confident siya na kahit na lumapit yung media sa kanya kasi alam niya kung alin ang sabihin niyang, kung alin ang pili niya sabihin, alam niya kung yung hindi niya sasabihin. I mean, kontrolado niya yung information. So, hindi siya takot na kahit lumapit yung media. I guess that's also because he was
Very successful intelligence operative. Yes, ano? oo. No? Kasi ako, yung mga officials na takot sa media, siguro hindi nila alam kung paano, what to tell media, kung hanggang saan sila, di ba? Si BR hindi alam niya. Something I missed out, I'm sorry. Let me get back to it. He surrounded himself with military Ay, officers. yes. Oo. He militarized the bureaucracy. Tsaka efficient, yung ano ba, CSW? Oh, okay. Oo, yung... Ikaw rin? You remember that? Yung kasi yun palagi sinasabi nung kanyang yun palagi sinasabi kasi ng mga officials complete staff work, di ba? Okay. Kaya by the time bibigay ni FBR yung information sa public, alam mong dumaan sa complete staff work, di ba? Kasado na. Oo. And everyone involved in the issue consulted. Kaya ikaw, yung reporting mo rin, because of that, may laman. Di ba? Oo. Kaya in effect, kasi, ngayon kasi, like ako, yan sa isang problema kasi ng reporter ngayon, lalo pa in the age of mga fake news, no? Pag sinabi ng presidente, ng isang official, yung isang bagay, na mali, you are in a dilemma. Kasi, hindi mo naman kasalanan, kasi hindi mo naman, you just quote him accurately, di ba? I-report mo. So in effect, you become a vehicle for misinformation, for fake news, o gano'n. Di ba gano'n? Kasi mali yung binigay sa iyo eh. Purveyor. Oo, iba purveyor ka. Di ba parang gano'n? Na ako, I mean, it's not enjoyable to be writing wrong information to inform the public. Sabi na, bukas kasi mabubuking siya. Mabubuking naman kasi siya, kaya bukas malalaman. Hindi naikalat mo na yung mali di ba? Right, At least nung time kasi, pag binigay kasi sa'yo na complete staff work, alam mong, may laman yung storya mo, di ba? Yung hindi ka vehicle of misinformation. You inform the people. And I guess, you mentioned it, you're a partner in governance. Yung media. Media. Tsaka pag sabi mong partner, hindi yung dependent ka, subservient ka, hindi di ba? Yung partnership talaga, You stand alongside each other. Correct, oo. Yun dapat. Pero ka bang most memorable FBR moment? Wala. Did he have a soft side to him? Yung... nakikita mo pagka once in a while, I mean, he was always he was always on his guard Oo. At saka siya he's with naalala ko kasi yung birthdays natin, di ba? He always give us cakes. Oo, di ba? Oo. Tsaka ako kasi February 22 kasi birthday ko. Oo nga. Di usually nandun tayo nagmamarcha tayo sa EDSA. Nagmamarcha tayo sa EDSA. Celebration, oo. Di ba? Oo, sa EDSA. Kaya, minsan nahihiya ako pag nakita, nagmamarcha, di ba nagko-cover tayo, at bigla niya sabihin sa akin, parang, hindi niya nakakalimutan, gano'n. Yeah. Oo. In fact, I remember one time he said, I think he commented, Ellen, it's a big party you're having. Oo, correct. Oo, kasi nasa EDSA tayo. Di ba? Oo, gano'n. Oo. What do you want people to remember of him? I mean, from his presidency or him as a person. I mean, you've been very close Ako to talaga him. competent governance. Di ba, we can be in separate, magkaibang partido, yung political affiliation, kahit na magkaiba tayo, di ba? Pero we need kasi in this country yung competent governance, and that's what FBR gave us. That's what you want him to be remembered of. Would you cover him again? Yes. Sayang nga. Kaya lang, tama na rin naman yung niya. Yung you should know when to, yung, di ba, marami kasi nagsasabi sa kanya na yung kay Mahathir, di ba? But at least you should know when to retire, parang gano'n. Give others a chance.
Oo. So, Thank you very much, Ellen. sige, thank you very much. Ay, I'm so honored.